We make our way to complete my bucket list here in Benavides, and you'll see more once we collab more for more tours. Tara, date tayo habang parang sinusubuan pakitan ako na point of view mo na imagine na kakolab mo ako. Kaya talking about collab, since ito na ang magtatapos sa Benavides series natin, still we will continue more streets to cover kapag may kasama na ako. At dahil dito, mag-extend tayo ng more than 5 food places to cover para others can also have a treat with me after I choose 5 places alone to shoot. Since nakalima na tayo sa Benavides, you may suggest whether sa mga previous streets na mag-shoot ako ng mga gusto ko explore or sa Bambang Street, which will be our next street. Ay, musta nga pala. Ang pagtatakam niya dito habang pinapanood ako, mukhang di na sa pagkain. Kayo nakatitig, madalas para sa akin. Ay, ako ba yung nakakatakam? Ay, joke. Fun fact lang din how advantageous ang pag-vlog. Ang kagandahan sa pag-vlog as in malaki na sa kalooban ko na naghatid na ako ng pasalubong from time to time for my family. Every time I vlog kasi kaya ganito karami, not just one ang hini-highlight ko but I need to showcase at least 2 variety para mas appetizing. So tara! Reveal na natin ang ni-review ko dito by the end of this part 2 for my Beanleaf vlog. This is honest, lalo na we both agree, the staff and the boss sa aming nalasahan para dito. I give them ratings para very promising. Time to rate all of these food na nakain ko. This carbonara is like a type of comfort food para sa akin. Hindi siya like party style na talagang agad mo malalasahan yung creaminess all around your flavor. This one is just well balanced pagdating sa cheese, sa lasa ng cheese and yung lasa ng ham. Kasi yung ham, talagang yung toppings nila, hindi nila kinonte. Talagang nandiyan yung mga toppings visible na agad every time you scoop it. So, it's 8 out of 10. Longganisa is 10 out of 10. Like, i-recommend ko siya sa mga family ko in case na pupunta kami dito. It's the type of longganisa that I always wanted. Hindi siya ma-oily, tsaka sweet. This nachos is like party size na pagsama mo yung mga barkada mo. So, I must say, pwede na din to as 9 over 10. Ihalo mo lang siya ng halo para malasa yung Milo. But overall, 8 out of 10. This one naman, ang satisfying dito is yung mga Java chips niya. Pagdating sa Mocha Java, ihalo mo lang talaga siya hanggang sa malasahan mo yung coffee. Kasi sa ilalim pa yung coffee niya, so parang 8 out of 10 actually ito. If you love sugar, this one is for you. Pero yung pagka-sugar niya, hindi siya overpowering kasi may fruity taste na kasama to. So ito talaga 9 over 10 din. That's it for today's video. I'm saying thank you, Beanleaf.